guys! What's up mga kakanikasan? It's your girl, Kim T.D. Lacros, back again with another vlog. Today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanteng issue sa Pilipinas. Ang pagkasira ng kalikasan, polusyon, illegal logging, basura, lahat yan patuloy na sumisira sa kapaligiran. Pero, tanong ko lang, hanggang kailan tayo magbubulag-bulagan? Kung napansin nyo, dati, ang dami pang puno. Malinaw ang mga ilog, sariwa ang hangin, pero ngayon, halos puro usok, basura, at baha. Araw-araw nakikita natin sa news ang oil spill sa karagatan, deforestation sa mga bundok, plastic waste sa Manila Bay, at alam nyo ba, ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-nanganganib epekto ng climate change. 10% ng mga nakolektang basura sa Manila Bay ay pagpapalikang sa problema. Ito ang lugar sa unang pag-aaral ng eco-exploration. Sa baha na sinsira. Kaya, hindi ito simpleng issue. Ang kalikasan ay buhay. At kung patuloy nating sisirain ito, tayo rin ang mawawalan. Pero, bakit nga ba nangyari ito? Number 1 is kakulangan ng disiplina. Marami pa rin sa atin ang basta na lang nagtatapon ng basura kung saan-saan. Akala nila maliit na bagay, pero pag pinagsama-sama, kalbaryo pa rin ang dulot sa ating kalikasan. And number 2 is illegal logging at irresponsible mining. Maraming bundok ang ginawang minahan o tinatabas ng walang reforestation. Walang punong sumisipsip ng tubig, kaya ayan, landslide ang karanasang nangyayari. And number 3 is industrial pollution. Mga pabrika at sasakyang naglalabas ng usok at kemikal sa hangin at tubig. Ang masakit hindi agad nararamdaman, pero unti-unti tayong naaapektuhan. Imagine, every plastic na ginagamit natin, tumatagal ng daang-daang taon bago mabulok. At karamihan napupunta sa dagat. Kinakain ng isda, tapos after that, tayo namang mga tao ang kakain dito. Real talk mga kaibigan, bakit parang hindi natin ito priority or na ating gobyerno? May mga programa, oo, pero kadalasan puro pa-picture lang. Clean drive dito, tree planting doon, pero pagkatapos ng event, balik sa dating gawin. Hindi sapat ang one-day effort. Ang kailangan natin ay ang consistent at seryosong pagbabago. At syempre, hindi lang gobyerno ang may kasalanan. Tayo rin. Gaano ba
kadalas tayong gumagamit ng plastic? Nagsisegregate ba tayo ng basura? O mas madali lang talaga itapon ang basura kung saan-saan? Kasi, kung gusto talaga nating iligtas ang kalikasan, dapat magsimula tayo sa ating sarili. Hindi pwedeng puro like lang sa mga environmental posts, pero wala namang action sa totoong buhay. Kung gusto talaga nating iligtas ang kalikasan, dapat magsimula tayo sa ating sarili. Hindi pwedeng puro like lang sa environment posts, pero wala naman tayong action sa totoong buhay. Pero don't worry, may pag-asa pa. Here are simple but powerful ways we can help to save our nature. Number 1 is reduce, reuse, recycle. This is common na para sa ating mga Pilipino or sa ating mga tao. This is classic pero effective. And number 2 is support eco-friendly products like our local brands. Magtanim ng puno kahit sa bakuran lang. Malaking tulong iyon para sa atin. At iwasan ang mga single-use plastic or like plastic bags. Makibahagi sa environmental campaigns at manghikayat pa ng iba. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling. Kung bawat Pilipino ay gagawa ng kahit maliit na hakbang, imagine kung gaano kalaki ang epekto nito. Kasi ang kalikasan, hindi natin pag-aari. Inaalagaan lang natin ito para sa mga susunod na henerasyon. So, mga kakalikasan, ikaw, anong paraan mo para tulungan ang ating kalikasan? I-comment sa baba. I'd love to learn your thoughts. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mga maraming real-talk vlogs tungkol sa mga isyong totoo at may kabuluhan. This has been your Biz Kim, reminding you, walang kalikasan, walang kinabukasan. See you next time. Always remember, protect nature and protect life. Bye-bye!